Alas 6 pa lamang ng umaga, sumisilip pa lang ang sinag ng araw sa kabukiran, ngunit gising na at abala na sina Manong Koseho. Habang ang iba ay mahimbing pa sa kanilang pagtulog, narito na sila sa kanilang bukid, nakatayo sa gitna ng lupang kanilang buhay at kabuhayan. Ang kanilang mga kamay ay handang dumapo sa lupa. Ang kanilang mga paa ay handa nang yumaon sa putik. Walang alinlangan, walang reklamo. Ito ang kanilang pang-araw-araw na pakikibaka. Alas 8 na ng umaga nang makarating kami sa taniman ni Manong Koseho. Hindi dahil malayo, kundi dahil sa pasikot-sikot, lubak-lubak at hindi maayos na daan patungo sa kanilang bukid. Walang itinalagang kalsada mula sa gobyerno. Halos walang semento, walang graba. Tanging lupa at putik. Dumudulas kapag maulan, natitinik kapag tag-araw. Pagdating namin, hindi tunog ng makinarya ang sumalubong sa amin. Sa halip, ang nakita namin ay si Manong Koseho, hawak-hawak ang araro. Mano-manong nag-aararo ng lupa. Gamit ang simpleng araro at ang sariling lakas ng katawan, dahan-dahang ginagawa ang trabahong dapat ay mas mabilis kung may tulong lamang ng modernong kagamitan. Mayroon naman silang makinarya. Nakita namin itong nakatigil sa gilid ng bukid. Sariling pagpupunyagi nila itong binili. Hindi galing sa gobyerno. Pero dahil sa ulan-tigil na panahon, hindi nila ito magamit. Kapag umuulan, nagiging putik-putikan ang bukid at hindi makadaan ang makinarya. Kapag tumitigil ang ulan, kailangan nilang bilisan ang trabaho bago umulan muli. At dito nagkaroon kami ng pagkakataon upang makapanayam si Mang Koseho. Good morning po. Bali, ilang years na po kaya kayo dito po sa inyo, sa field po ng agriculture? Ang 50, 30. 30 years na po. Tapos, bali dun po sa buong experience niyo po, natutulungan po kaya kayo ng gobyerno? Hindi lagi. Sa ano naman po? Sa ano po ba yung mga madalas itinatanim niyo po dito? Rice and vegetable. Rice. Doon po sa sa huli niyo pong ani, magkano po binili ng trader yung bawat kilo po ng mga itinatanim niyo? Yung spring onion ay 400 pesos per kilo. Kaya pwede po kayo magkwento about sa ano pong opinion niyo sa suporta na binibigay ng gobyerno? Minimal or lack of support. Very selective sila magbigay ng mga tulong. Hindi po talaga natutulungan. In reality, kung 100%, siguro yung mga tunay na natutulungan nila, mga 30 lang. Selective kasi karamihan eh. Kung sino yung nasa position, halimbawa barangay, sila yung may abono ka. Ang ginagawa ko kasi ay 3 hectares pero walang binibigay sa abono. Ang sabi, malawak daw ang gawain ko. Very selective. Ito ang realidad ng mga magsasakang tulad ni Manong. Sila ay anino sa kanilang sariling bayan. Nandito sila umaani para sa bansa. Pero ang bansa, parang hindi nila alam na nandito sila.
Walang kalsada, walang tulong, walang atensyon. Mga anino lang na nagtatrabaho sa dilim, hindi nakikita ng mga nasa liwanan. Ano po yung sa tingin nyo or parang opinion nyo po na mga parang pwede pang gawin ng government na hindi po nagagawa ngayon? Tungkol sa In agriculture. terms of agriculture po. In terms of agriculture, Apo. ay totohanin na lang yung sinasabi nila. Kasi hindi naman dumarating. Ano po ba mga sinasabi nila? Yung tulong na nanggagaling gaya ng calamity. Hindi kami pinupuntahan, kailangan ikaw pang pumunta sa kanila. Which is pag naroon ka na naman, selective pa rin sila. Pili lang po yung pili mga lang yung- nabibigyan. Sila na may pwedeng umuli, makikita na nila kung alin yung na may damage. Gaya sa aming magsasaka, kami pa yung pupunta doon. Kasi pagdating doon, hindi rin naman na-process ng mabilis. Kasi marami naman nakapunta na. Marami naman tawa ng agriculture. Dapat yun na lang paulihin nila. Para transparency, pati yung accountability nila makuha nila. Hindi kami pang pupunta. Kami pa yung mag-report. Parang nangyayari po parang kailangan din po talaga. Kasi yung abala ng isang magsasaka, isang oras malaki na mawawala sa magsasaka. Kasi magsasaka nga. Kasi yung amin na yung puhunan namin ay sipag. Yun lang. So, ano po, yung sinasabi nga pong kulang sa suporta, talagang kulang na kulang po talaga. Ay kulang talaga. Kasi hindi naman namin alam kung talagang dumarating. Lagi lang sa balita na dumarating, na ibigay na sa magsasaka. Pero wala naman kami natatanggap. Wala pong action na nangyayari. Oo. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n na nangyayari. Basta pag nag-report na sa TV, naibigay na. Yung budget naibigay na, billion yun. Wala pa Pero naman. wala Wala pa naman. nadating talaga. Siguro nga, selective nga siguro ang binibigyan nila. Kahit anong asa po ay wala pa rin po talaga. Kaya kami na lang, may bumagyo, hindi na kami kami na lang. Parang kanya-kanyang Oo. tulungan na lang din po. Kanya-kanyang ayos ng halaman, yun na lang. Tapos magpapatawag sila, bibigyan daw ng suporta. 2 days na kami sa seminar doon, pero Wala pa. selective pa rin na naman. Sabihin, wala na naibigay na yung iba, kaso hahatiin pa uli. Kaya gano'n na nangyayari. Kaya para sa akin, hindi na ako pumupunta. Parang nasasayang lang din po yung oras. Sanay na pati akong wala, kaya akong bagayin. Meron man na hindi ko na rin kinukuha, kawawa rin naman yung iba, kulang din naman. Tagos sa puso ang bawat hinaing at bawat salitang lumalabas sa bibig ni Manong Cosejo. Sa mga salitang iyon, malinaw na nahahayag kung ano nga ba talaga ang cancer. Hindi likas na mahirap ang pagsasaka. Pinahihirap ito ng sistemang matagal nang kumakain sa pawis ng mga magsasaka. Dahil dito, sila'y nananatiling mga anino. Pinapasan ang bukid at pawis, ngunit hindi nakikita ng gobyerno. Pagkatapos ng interview, tinuruan niya kami kung paano magtanim. Ipinakita niya kung gaano kalalim dapat ang butas, gaano kalayo ang pagitan ng bawat binhi, at kung gaano kadami ang itatanim sa bawat pwesto. Pero higit pa roon, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Sa bawat pagbaon ng kamay namin sa lupa, naintindihan namin kung gaano kahirap ang trabaho nila. Sa bawat pag-ikot ng araro, naramdaman namin ang bigat ng kanilang responsibilidad. Ito ang kanilang buhay. Walang ibang tutulong kundi ang kanilang mga sarili lamang. Ang gobyerno, laging may pangako pero lagi ring napapako. Kaya sila, tuloy lang. Magtanim, mag-ani, ulitin. Hanggang kailan, hindi nila alam. Pero habang may lakas, tuloy lang. Ang mga magsasaka tulad ni Manong Cosejo ang tunay na bayani ng bayan. Sila ang nagpapakain sa atin. Pero sino ang nagpapakain sa kanila ng pag-asa? Sino ang nakakakita sa kanila? Ito ang kanilang kwento na tila ba isang anino. Isang aninong humahabi sa bawat tudling ng lupaing inaararo. Isang aninong sumasayad sa bawat uhay na inaani. At sa huli,
Ang tanong ay hindi kung bakit sila naging anino, kundi hanggang kailan natin pipiliing hindi tumingin sa aninong bumubuhay sa bawat hapag natin. Sa bawat butil, sa bawat kanin, sa bawat hininga ng bayang kinain na ng liwanag ng paglimot. Ito ang kanilang kwento bilang isang anino sa gobyerno. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Ang kanser ng lipunan na isinulat ni Rizal ay hindi nawala sa revolusyon. Ito ay nagbago lang ng damit. Noon, ang forma nila ay espada at salita ng mga praile. Ngayon, ang forma ng pang-aapi ay batas at pera. Galing mismo sa loob ng pamahalaan ang tunay na kanser. Ang ating land reform ay nilusaw ng land conversion. Ang food security ay pinatay ng trade policy. Ang problema ay hindi ang pagtatanim, kundi ang kawalan ng aksyon ng mga opisyal na pinapasweldo ng buwis ng taong bayan. Sa pagpapatuloy ng kawalan ng hustisya, nawawala ng pag-asa ang linigal at ang susunod na henerasyon. Ang kasalukuyang sistema ay hindi lamang nagpapahirap, ito ay pumapatay. Si Cabezang Tales ay hindi lamang katakisin. Ang kawalan ng kanyang lupa, ang pagbalik niya sa dahas, ay babala ni Rizal sa atin. Kung ang magsasaka ay hindi na nakahanap ng hustisya sa batas, maaari nila itong gawin sa ibang paraan. Ang krisis ng magsasaka ay hindi natatapos sa dokumentaryong ito. Matatapos ito kapag naging patas, natigil ang korupsyon, at naging prioridad ang lokal na produksyon ng ating magsasaka. Hanggat hindi nangyayari iyon, ay hindi pa tayo tunay na Pilipino. Ang paghihirap ng magsasaka ang sukat ng ating kasarinlan. Aani na ba tayo ng pag-asa o aani pa rin tayo ng dusa?